So, ito na yung ating binake na zucchini bread. So, ayan. Hello, hello! Good afternoon! So, ngayon, mag-harvest tayo ng ating zucchini para gagawa tayo ng zucchini bread for the first time, ano? So, ayan. So, ito na yung ating zucchini. Nalinisan na natin ito, ano? So, i-grate lang natin siya para sa ating zucchini bread. Ayan. So, ngayon, mag-umpisa na tayo mag-bake ng ating zucchini bread, ano? So, ito yung mga ingredients natin. Ayan. So, I use 4 cups of all-purpose flour. Mag-a-adjust lang kayo depende kung gaano kadami ang lulutuin ninyo, ano? So, sa akin, 4 cups of all-purpose flour. And then, I'm going to add 2 cups of brown sugar. You can use 2 cups or 2 cups and a half sugar. Since ayaw ko nang masyadong matamis, so I only use 2 cups. So now I'm going to add 3 teaspoon of cinnamon powder, 3 teaspoon of baking powder, 1 teaspoon of salt, and 1 teaspoon of baking soda. And now we're going to add 4 cups of zucchini. Yan. And then mix it. I-mix lang natin yung ating dry ingredients. For our wet ingredients, I use 4 eggs. And then I'm going to add 3 teaspoons of vanilla extract. 1 cup olive oil. You can use any oil. And mix it. So now we're going to add the wet mixture that we have. There. And then we're going to add 1 cup of milk. Mix it all together. There you go. So now we're going to add 1 cup of walnuts. So you can use any nuts anyway. Depende sa gusto mo. Yan. Then mix it. There. So, ready na ito ilagay sa baking pan natin. Ano? There you go. So, meron akong 2 baking pan. So, I just spray olive oil. Since hindi ako gumamit ng baking paper. There you go. Para hindi dumikit yung ating bread, ano. Half lang. There you go. Grabe, super bango ng cinnamon at saka yung vanilla extract. There. Anyway, if you want to make only small portion lang ng zucchini bread, you can just adjust the ingredients, ano. Gaya nung instead of 4 cups na all-purpose flour, 2 cups lang ang gagawin mo. Sa akin kasi dahil marami tayong zucchini. So, ayan. Marami ang ginawa ko. I only use 1 medium-sized zucchini. So, saktong-sakto na sa 4 cups yun siya, no? There. So, ayan na yung ating zucchini bread, ano? Ready na ito i-bake. So, yung oven natin, pina-preheat muna natin siya bago natin ilalagay itong ating zucchini ingredients, ano? So, ayan.
So now we're going to bake this in 350 Fahrenheit for 45 to 50 minutes or until the toothpick comes out. So ayan, ready na ito ano. After 45 minutes, so after 50 minutes, we're going to check kung fully cooked na yung ating zucchini bread. So we're using toothpick. If the toothpick come out clean, so it means to say luto na yung ating baked zucchini bread ano, since meron pang dumikit sa toothpick, so that means it's not cooked yet. So we're going to bake it for another 5 minutes. So ayan na yung ating zucchini. Nag-add ako ng another 5 minutes dahil kanina hindi pa siya luto. Paglagay natin ng toothpick may dumidikit pa no. So let's try this time. Yan. So far walang dumikit, so that means okay na. Yan. So, ayan. Ready na yung ating zucchini bread. So, ayan. Finally, at luto na yung ating zucchini bread. Ano? Since first time natin ito lutuin, kaya excited na tayong tikman ito. Kaya ikakat na natin siya. So, now, moment of truth. Let's going to cut it. There. Ooh, look at that. So, ayan na no, ready na natin tikman itong ating zucchini bread. So, first time lang natin ito gawin or lutuin, ano, kaya hopefully masarap ang magiging outcome nito, ano. Kaya, ayan, ready na natin itong itry, ano. It's good. Masarap ito sa kape or tea. Try nyo, masarap. Hindi mo actually malasahan yung zucchini. So maybe kung gusto mo ng maraming zucchini, ano, medyo dagdagan mo na lang yung zucchini niya. Hindi mo talaga pansin yung zucchini, but it's good. Ang sarap ng walnut. Although, optional lang siya, no? Kasi mayroong mga tao na mayroong allergy sa walnut. So, pwede mo siyang i-replace ng ibang nuts na pwede sa'yo. Or pwede naman walang nuts, ano, which is optional lang naman. So, ayan. Si Allen, gusto niya yung gilid niya. Kasi medyo crunchy. But, so crunchy. So crunchy yung sa gilid and then soft sa loob. Crunchy outside and then soft part sa loob. So perfect combination. So yung ginawa natin sa 4 cups all-purpose flour, supposedly pag gusto mo ng matamis mga 2 cups and 1/2 or 3 cups sugar kung gusto mo ng matamis. So, yun yung gagawin mo. Pero sa akin, kasi nga si Habi bawal ng matamis dahil meron siyang diabetes. So, ang ginawa ko is 2 cup of sugar lang para hindi masyadong matamis. Pero yun, saktong-sakto pa rin yung lasa niya para sa amin. Pero kung gusto mo ng matamis, mag-add ka na lang ng sugar. So, ayan. Actually, si Habi nakadalawang slice nito, nagustuhan niya. Hindi pa nga namin naubos yung ginawa ko nagre-request na siya na magluto ulit. So, ayun lang, share ko lang. If ever na-try nyo itong recipe na to, please comment down below if nagustuhan nyo din. So, yun lang. Bye-bye. Thanks for watching.